Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po si Vic Garcia. At Ameline Garcia. Dadako na tayo sa ikaw mismo. Anong action mo segment? Tandaan natin ha, you are what you do, not what you say you will do. Ito yung paulit-ulit po namin sinasabi sa inyo. Hindi pwedeng puro ngawa, dapat may gawa. Ikaw ay produkto ng iyong mga ginagawa, hindi na yung mga sinasabi. Kasi nga po may mga tao, dak-dak ng dak-dak. At ito dapat gawin, ito gagawin ko. Wala namang ginawa. Tapos nagtataka pa siya, ba't hindi gumaganda buhay niya? Because you're a product of not what you say, it's what you do that change your life. Sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan, anumang sitwasyon nandun po kayo, may solusyon yan. Kaya lang kung minsan hindi nyo alam. Kaya dapat hahanap tayo at kailangan po magtulong-tulungan tayo para makahanap tayo ng aksyon sa anumang sitwasyon na meron po kayo. Ang sitwasyon natin sa araw na to ay ano-ano ang magandang aksyon kung hindi na masaya sa trabaho mo. Yan. Sir Vic, ikaw, anong aksyon mo? Okay. Ano-ano magandang aksyon kung hindi ka na masaya sa trabaho mo? Magandang tanong yan. Dahil sa totoo po, napakarami pong empleyado ngayon ang hindi masaya sa trabaho at nag-iisip na kung anong magandang aksyon sa kanilang sitwasyon. May mga taong nagbabalak na po mag-resign. Yes. Yan po, isa sa nakikita nilang solusyon sa kanilang problema. Okay, ito pa napaka-importante. Kung yan ang sitwasyon mo ngayon, ito lang gagawin mo. Alamin mo kung bakit hindi ka na masaya sa trabaho mo. Pag nalaman mo kung ano ang nagpapalungkot sa'yo, alam niyo po mangyari, malalaman mo na kung anong susunod mong aksyon. Oh, Magkakaintindihan, ha? So, Oo. ang tanong nyo kasi kung ano yung gagawin. Ito na po. Ang una at simpleng gagawin niya, bakit ka ba hindi masaya o ano ba ang nagpapalungkot sa sitwasyon mo? So, isip. So, Baka kailangan naman baka naman pagod ka lang. yan, pwede yan. 'Di ba? Kasi kapag pagod, wag kang sumuko. Magpahinga. Baka pagbalik mo, okay ka Ayan. na. Kasi baka yun ang dahilan bakit sinasabi niya na, naku, hindi na ako masaya. Pagod lang Totoo pala. po yan. Pag pagod ka po sa trabaho, normal hindi ka masaya. Kaya dalasan po, ang problema, akala nila pag pagod na, ay, pag-i-resign na ako, tigil na to, ayoko nang gawin to. Please, identify, pagod ba ang dahilan ba't di ka masaya? Isipin mo, pasok ka ng maaga, gigising ka ng maaga, matatraffic ka, pagdating sa opisina, pagod ka, pag-uwi mo ng bahay, matraffic ka na naman. Kaya pagod ka na. At dahil doon, ayoko na, tigil na to. Yung po panalangin natin minsan. Kung yan po ang problema nyo, we have a good news. May solusyon yan. Ang unang solusyon, Power nap. kapag pagod, magpahinga. Yeah, o kaya mag-power nap ka, o kaya mag-file ka ng vacation leave, magbakasyon ka, mag-relax ka, magpamasahe ka. Diba? Yun po, isang bagay po. Oo. Kung napapagod ka sa biyahe at sa trabaho mo, tama po yung sinabi ng Ameline. Pwede pong power nap. Kung meron kang 15 minutes break, okay? AM break. Kung pwede, kumisa ka na muna kumain. Kumisa kasi kakakain mo lang naman ng breakfast. Ba't hindi mo i-power nap yung 15 minutes? Alam niyo, yung 10 to 15 minutes na pumikit ka, pag-isip mo, huy, lalo na pag lunch break, mahaba-haba yun. May 1 hour, iba 30 minutes ang break. I-power nap mo yun, kumain ka na mabilis, tapos power nap mo, mararamdaman mo para bang, iba feeling ko pagkatapos kong matulog. Take note, science po ito, pinag-aralan po that power nap is very good sa ating pangangalaga. Alam mo, kanina may kausap nga ako sa telepono. Sabi niya, grabe talagang pagod na daw siya sa trabaho. Tapos nagda-drive pa siya ng malayo. So ginawa niya, nag-nap daw siya ng 15 minutes. No, tabi mo lang. Oo. And then after that, na-recharge na siya. Instead na at that time, sumuko ka na, ayaw mo na. May ibang tao Diba? naman po kasi kaya napapagod ito. Kaya bahay papuntang opisina. Ano ginagawa? Tingin ng cellphone. Tapos taka siya, ba't pagdating na opisina, pagod siya? Pagod na. Ba't hindi ka matulog sa biyahe? Oo. Pauwi, ganun din kami po. Dati, sumasakay po kami ng bus ako, dati tulog lang ginagawa mo kasi wala ka ba? Dahil may cellphone na ngayon, pwede manood ng movie. Napapagod ka kuminsan po. Isang tabi niyo muna yung cellphone. Ipahinga niyo po yung oras na yon. Makikita niyo, ang laki po ng pagbabago sa inyo pakiramdam at malamang di na kayo malungkot. O baka naman may nakasamaan ka ng loob. Diba? Kaya Dagdag ko lang sinasabi, kanina, hindi ka na masaya. kung minsan pagpagod yun, mag-vacation leave, pwede ka pong Yes, na-mention ko nga kanina. Pwede niyo pwede Oo. huwag kayong pumasok muna ng Sabado. Bakasyon, oo. Magbakasyon, pahinga ka na sa 2 araw,
malaki po ang tulong nun at pagbalik mo, baka masaya ka na. Oo. O, ito naman isang problema. Ito, isa, bakit ka hindi na masaya? Baka naman meron kang nakasamaan ng loob Yeah. sa opisina, di ba? Boss mo, o kaya subordinate mo. Kapag masama ang loob, edi itama ang loob, Yeah. di ba? Kung kailangan magpatawad. Kung kailangan humingi ng tawad, edi humingi ng tawad. Kapag tama ang loob mo, malamang sasaya ka na. Kaya nga, Gaya nung dati. sabi nga po ni Mama Abilin, sama isahin ko na Mama Abilin, pag masama ang loob, itama ang loob. Yes. Ano man ang sitwasyon mo, galit ka, inis ka, normally pong, kung po niya, masama loob mo eh. At kadalasan po, ang kailangan po sa sama ng loob, pagpapatawad. Yes. Patawarin mo yung taong nang inis sa'yo, nagpasarkay sa'yo, nang down sa inyo, nagpaya sa'yo. At dahil po itong mga bagay na to, parang feeling mo, ayoko na trabaho ito, hindi na ako masaya. Hindi po. Ang ugat po nun kasi, hindi ka mapagpatawad. O kaya, may nagawa kang mali at every time makikita mo yung taong yun, parang nahihiya ka. Parang napapagod ka pag nakikita mo siya dahil alam mo may kasalanan ka. Ano mangyayari doon? Hindi ka na masaya. Tama. Eh, anong solusyon? Eh, humingi ka ng tawad. Alam niyo po, pag ginawa niyo, bigla na lang, okay naman pala ako sa trabaho ko. Yes. Hindi naman pala ako dapat mag-resign. Kasi po, pag nag-resign po kayo, ang laki po ng mga bagay na magbabago sa buhay niyo at di ka sigurado sa pa nag-resign ka, maganda yung pupuntahan mo. Or baka naman kaya ka hindi masaya, may Yeah. financial pressure Yeah. ka. Kinakapos ka sa pera. Madalas naging sanhi ito ng kalungkutan sa trabaho, di ba? Ang dapat mong gawin ay ihiwalay mo ang problema mo sa pera sa trabaho. Yan. So, Kasi baka lalong lumaki ang problema. May problema ka na sa pera, baka mawalan ka pa ng trabaho. Alam mo bang pwedeng maging masaya sa trabaho kahit na may problema ka Yeah. sa pera? kadalasan po, ang dahilan bakit may mga taong malungkot, ito, habang nagtatrabaho, ano pambayad ng kuryente, pambayad ng... So, feeling niya, yung Oo. trabaho ang dahilan, ba't siya malungkot? Hindi po. Ay nagpapalungkot sa'yo yung mga problema mo. Yung trabaho Financial mo, pressures. walang koneksyon sa problema mo sa pera na nagpapalungkot Oo. sa'yo. So, ang unang-una mong gagawin, ihiwalay mo yung problema sa pera sa trabaho. Kasi tama po yung sinabi ni Ma'am Avelin, ang masakit po, akala mo yung trabaho mo ang problema, baba kasi nasweldo dito, kaya marami kang problema sa pera. Hello, magastos ka kasi, kaya marami kang problema sa pera. Ang mangyayari, mag-resign ka. E di lalo lalaki problema sa pera dahil ilang araw ka walang trabaho. Magpapatong-patong, mangungutang ka, isang araw magugulat ka na, ay mas malaki problema ko sa pera. Correct. So una-una, ihiwalay yung problema sa pera sa problema sa trabaho. Or baka hindi ka masaya kasi baka may hinahanap ka na hindi mo makita sa trabaho mo ngayon. So, seryosohin mong pag-isipan ng mga hinahanap mo, di ba? O baka maghanap ka ng ibang trabaho na sasaya ka o dapat siguro magsimula ka ng sarili mong negosyo. Yan Those eh. things, May mga di ba? pagkakataon naman po talaga, kaya hindi ka masaya ito. May hinahanap ka na hindi Na mo wala doon. makita. Oo. May gusto mong maramdaman na hindi mo maramdaman sa trabaho mo. May mga pagkakataon pong ganon. Pag ganon po ang sitwasyon, baka pwede mo nang i-consider maghanap ng ibang trabaho o baka naman ang puso mo ay talagang gusto mo na magnegosyo. So, seryosohin mo, sabi nga mabili, seryosohin mong panalangin, pag-isipan, Lord, at panalangin. Ito po importante, Lord, mag-i-resign na ba ako? Tatayo ba ako? Ano ba yun? So, hingin mo po yung tulong ng Diyos sa sitwasyong ito, makakatulong po. Tama sinabi mo. Bago ka gumawa ng anumang malaking desisyon, Lalo na yung pag-resign. oo, humingi ka ng gabay sa Diyos na nakakaalam ng pinakamaganda para sa buhay mo. So, sa mga pagod na sa trabaho, hindi na masaya sa trabaho, yan po yung mga bagay na pwede nyo. O, recap lang ha, ano magandang aksyon kung hindi ka na masaya sa trabaho mo. Simpleng-simple, alamin mo kung bakit hindi ka masaya. Pag nalaman mo na kung bakit hindi ka masaya, solusyonan mo yon. At kadalasan po, hindi resignation ang solusyon pag hindi ka na masaya sa trabaho. Yes. Malamang hindi namin alam kung bakit ka malungkot sa trabaho. Pero anuman ang yung dahilan, kailangan mo itong malaman. Kapag alam mo na yung dahilan, madali mo na itong masusolusyonan. Kung kailangan mo pa ng dagdag ng tulong, please itanong mo lang sa amin, padala lang kayo ng message sa aming YouTube channel or sa Facebook account ng Buhay Unleashed. Sana marami kayong natutunan sa ating mga pinag-usapan. Mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para mas mapaganda ang pagsasama ng mag-asawa. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Diyan lang kayo.